Tulala ka na naman dyan. Ikaw pala, te. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Ilang araw ko nang napapansin na lagi kang nakatingin sa malayo, ha? May problema ba kayo ng asawa mong si Lea? Lagi naman kami nagtatalo eh. Pero hindi yun ang iniisip ko. Eh ano kung ganun pala? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Ganito na lang ba ang buhay natin? Ano ang ibig mong sabihin? Ano na namang drama yan? Habang buhay na lang ba tayo mangangamuhan? Hindi na ba babalik sa dati ang buhay natin? Wala na tayong magagawa. Ito na ang buhay natin eh. Pasalamat na lang tayo na kahit papaano may pinagkakakitaan tayo. Hindi naman kasi dapat natin nararanasan to eh. Kung sisisihin mo na naman ang mga magulang natin, mabuti pang manahimik ka na lang. Matagal na silang nasa himlayan nila. O bakit? Sila naman talaga may kasalanan na. Kung hindi sana isinalda ni Itay ang lupa natin o magkasakit si Inay, sana may sarili pa tayong lupang sinasaka ngayon. Alam mong isinanla ni Itay ang lupa natin dahil kailangan ng malaking halaga sa pagpapagamot ni Inay. Wala na rin tayong malapitan noon at baon na sa utang. Alam ko naman. Pero una pa lang naman alam na natin na hindi nagagaling si Inay sa sakit niya. Pero ang tigas ang ulo ni Itay. Gusto pa rin niyang dugtungan ng buhay ni Nanay. Hinayaan na lang sana niyang mamatay. Doon na rin naman pupunta eh. Yun ang sabi sa atin ng doktor, di ba? Javier! Kung magsalita ka, parang hindi natin magulang ang pinag-uusapan natin. Sumalangit tawa pareho ang kanilang mga kaluluwa. Totoo naman kasing sinasabi ko eh. Mabuti nga sila tahimik na. Tayo, naghihirap pa rin. Kaya ka hindi kinakapitan ng swerte dahil hanggang ngayon, puro pa rin hinanakit ang nasa puso mo. Ikaw ba naman ang araw-araw na inaawin ng asawa? Dahil ito lang ang kaya kong ibigay na buhay para sa kanila ng mga bata. Naiintindihan naman kita sa bagay na yan. Sabihin mo na lang sa asawa mo, sa halip ka mong awayin ka, tulungan ka na lang sa paghahanap buhay. Mabuti pa si Brad. Puro swerte na lang ang dumating sa kanya. O bakit naman napasok sa usapan ng pinsan nating si Brad? Hindi ka ba naiingit sa kanya? Kanya-kanya tayo ng kapalaran. Pinalad siya dahil nakapag-abroad siya at nakapagpundar. Ang masaklap pa, sa kanya napunta ang lupa natin. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Sasama lang ang loob mo kung palagi mong binabalik-balikan ang mga pangyayari sa buhay natin. Hindi ko kasi maiwasan na hindi mainggit eh. Mabuti pa umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa at mga anak mo, no? Itulog mo na lang yan at bukas, wala na yung nararamdaman mo. 5 taon din bilang OFW sa ibang bansa si Brad. Ang kahirapan nila sa probinsya nila ang nagtulak sa kanya para mang-ibang bansa. Nagtagumpay naman siya na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. Sa kasalukuyan, 1 taon na kaming kasal. Hindi pa nga lang kami binibiyayaan ng anak. Ginabi ka na yata ng uwi. Ginabi na kasi ako sa pagpapasahod ng mga tao natin eh. Gusto mo na bang kumain? Maya-maya na siguro. Gusto ko munang magpahinga. Siya nga pala, dumaan dito kanina si Javier. Hinahanap ka. Sinabi ba niya kung bakit ako hinahanap? Tinatanong ko nga sa'yo na lang daw niya sasabihin. Baka nahihiyang magsabi sa'yo. Di bale, baka bumalik siya bukas. Alam naman niya na kapag araw ng linggo nandito lang ako sa bahay. Alam mo, pakiramdam ko, hanggang ngayon, hindi pa rin ako gusto ng pinsan mo para sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Hanggang ngayon kasi, suplado pa rin siyang makipag-usap sa akin Baka akala mo lang yun. Ganun lang yun dahil laging pagod sa tubuhan. Siguro nga. Tsaka kahit kailan, hindi ko pa siya nakitang tumawa o ngumiti man lang. Nagmumukha tuloy siyang matanda sa tunay niyang edad. Matindi kasi ang pinagdaanan nila sa buhay. Kung alam mo lang, nakakaawa sila noon. Talaga? Hindi mo kasi nakikwento Dati sila nagmamay-ari ng lupa natin. Nagkasakit na malubha ang inay nila. Naubos ang kabuhayan at nabaon sa utang. Magkasunod lang na namatay ang mga magulang nila noon. Kawawa naman pala sila. Hindi biro ang ganong klaseng pagsubok. Oo nga Maswerte nga kami magkakapatid. Kasama pa namin ang mga magulang namin. Maswerte nga tayo talaga kesa mga pinsan mo. O paano? Maghahain na ako Sige, susunod na ako sa'yo sa kusina. Hinabukasan nga habang nag-aawan sa likod ng bahay namin, dumating naman si Javier. Huminto muna ang asawa ko para harapin ang pinsan.
Dinalhan ko pa sila ng maiinom bago iniwan. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Hindi ka abala sa akin, alam mo yan. Nabanggit nga pala sa akin ni Lenny na galing ka rito kahapon. Oo. Akala ko kasi nandito ka na sa bahay. Ginabi na kasi ako sa pagpapasahod sa mga tao eh. Iba ka na talaga ngayon. Samantalang dati pareho lang tayo nangangamuhan. Ngayon ikaw na ang amo. Kahit kailan, hindi ko titingnan ang sarili ko bilang amo. Kapantay ko pa rin ang mga tauhan ko kahit ako nagpapasahod sa kanila. Bilib din ako sa'yo. Kaya mahal ka ng mga taga rito eh. Kahit malayo nang narating mo, nananatiling nasa lupa pa rin ang mga paa mo. Isa kasi yan sa turo ng mga magulang namin. Mabait naman talaga yung mga magulang nyo eh. Ano nga pala ang sadya mo sa akin? Ay, nakakahiyaman insan. Mangungutang sana ako ulit sa'yo ng pera eh. Kung hindi mo mamasamain pwede ko bang malaman kung saan mo gagamitin? 2 linggo na lang kasi pasukan na. Wala pa rin gamit ang 5 kong estudyante. Sa totoo lang, sapat na lang sa pagkain namin ng sahod ko eh. Hindi naman sa nakikialam ako sa iyo, insan ha. Alam mo naman na mahirap ang buhay ngayon. Dapat siguro wag na lang kayong magdagdag ng anak. Napag-usapan na rin naman namin ng asawa ko na tama na ang 6. Hirap na rin kasi kami. Sige, ako na ang bahala sa gamit at uniform ng mga anak mo. Ibigay mo na lang sa akin ang listahan para si Lenny na lang ang bibili. Huwag mo nang bayaran. Para naman yun sa mga pamangkin ko eh. Naku, nakakahiya naman sa'yo insan. Ilista mo na lang ang babayaran ko kapag nakaluwag-luwag ako. Ayos lang yun. Yung ibang tao nga natutulungan ko, ikaw pa kaya? Nahiya na kasi ako sa'yo eh. Ang dami ko ng utang na pera sa'yo at utang na loob. Ilista mo na lang yun sa tubig. Hayaan mo insan. Hindi man kita mabayaran ng pera, sisiguruhin ko na babayaran kita sa ibang paraan. Ikaw ang bahala. Sabi ko nga, hindi ako naniningil. May 2 oras din na nagtagal sa amin si Javier. Niyaya pa siya ng asawa ko na dito na magtanghalian pero tumanggi siya. Nang makaalis agad akong kinausap ni Brad. Tungkol sa plano niyang bilhan ng mga gamit ang mga pamangkin niya. Ipapadala na lang daw niya yung listahan sa panganay niyang anak. Isasama ko na rin ang anak niya para may katulong ako sa pagbitbit ng mga bibilhin ko. Mabuti pa nga. Sigurado matutuwa si Ara. Bihira lang kasi makalabas ng bahay yun eh. Hindi naman sa nakikialam Bakit kasi sila hindi nagkontrol? Alam naman nilang mahirap ang buhay eh. Nakakaawa tuloy ang mga bata. Yan nga rin ang sinabi ko kay Javier. Ayoko namang ulit-ulitin. Baka kasi masamain na. Sabi naman niya kanina hindi na nila susundan ang 6 nilang anak. Ano ka? Buntis na naman si Leia ngayon. Hindi ba binanggit sa'yo ni Javier? Hindi. Sigurado ka ba? Oo naman. Ang laki na ng tiyan eh. Binati ko pa nga nung isang araw eh. Hindi ko naman kasi naalalang banggitin sa'yo. Dahil buong akala ko, alam mo na. Baka nahihiya lang na sabihin sa akin. Hindi nga siya nahihiya na mangutang lagi sa'yo eh. Ikaw talaga. Para naman yun sa mga anak niya eh. Wala namang problema sa akin. Kahit tulungan mo lahat ng mga pamangkin mo. Sana lang, hindi samantalahin ng mga magulang ang pagiging mabait mo sa kanila. Maging responsable din sana silang magulang. Tingin ko naman responsable silang magulang. Sadya lang talagang kapos ng sahod. Yun na nga pero nagagawa pang uminom. Umiinom pa ba si Javier? Oo naman. Ilang beses ko siyang nakikita tuwing dinadalaw ko si Lola Agnes. May kaibigan kasi siyang taga ron na lagi niyang pinupuntahan. Tsaka laging ang nakikita ni Lola Sabi niya kasi matagal na siyang tumigil mula nung maoperahan siya sa appendix. Bakit ba puro na lang kasinungalingan ang sinasabi ng pinsan mo sa'yo? Hindi ko alam Baka ayaw lang na mapagsabihan ko. Hindi dahilan yon para magsinungaling siya. Hindi ba niya naiisip? Ikaw ang tumutulong sa kanya. Hayaan na lang natin. Luto na ba yung niluluto mong ulam? Malapit na to. Maupo ka na at maya-maya maghahain na ako. Nung hapon dumating ang pamangkin ni Brad. Niyaya ko siya na samahan ako sa bayan bukas para mamili ng mga gamit nila pero tumanggi siya. Gustuhin man daw niya hindi maaari. Dahil walang magbabantay sa mga kapatid niya. Wala akong nagawa kundi mag-isang mamili.
Sa dami ng mga pinamili ko, parang mapipigtal na ang braso ko sa pagod sa pagbibitbit. Oh, nandyan ka na pala. Pasensya ka na. Nakaidlip ako eh. Ayos lang. Mukhang pagod na pagod ka. Kararating mo lang ba galing sa bayan? Kanina pa naman. Pagdating ko kasi, nagluto pa ako dahil nga alam kong uuwi ka ngayong tanghali. Napagod kasi akong mag-ikot-ikot at magbitbit. Akala ko ba kasama mo si Ara sa pagpunta sa bayan? Ayun. Kahapon sinabihan ko nga siya. Baka daw hindi siya payagan ng nanay niya dahil walang magbabantay sa mga maliliit na kapatid. Kaya kanina, sinubukan kong kausapin ang hipag mo na kung pwede, isama ko nga. Hindi daw pwede at wala siyang makakatulong sa paglalaba. Sabi ko nga gamit naman ng mga anak niya ang bibilhin ko eh. Pagpasensya mo na. Iba talaga ang ugali ng hipag kong yun eh. Baka naman gusto pa nila ako ang magdala niyan sa bahay nila. Abay kunin ka mo nila rito. Sasabihan ko na lang si Javier kapag nakita ko. Minsan naiisip ko kung karapat dapat bang tulungan ng mga taong yun. Isipin mo na lang na para yun sa mga bata. Ikaw talaga. Ano pa nga ba? Kung hindi lang ako naaawa sa mga pamangkin mo, hindi ko talaga susundin ang utos mo. Kapag may anak na rin tayo, maiintindihan mo rin ang sitwasyon nila. Kapag nagkaanak tayo, nasisiguro ko na hindi tayo magiging tulad ng mag-asawang yun. Oo siya, huwag na natin silang pag-usapan. Tara na kumain. Babalik pa ako sa trabaho eh. Ang dami kasing gagawin ngayon sa planta. Nang makaalis si Brad, magpapahinga na muna sana ako nang dumating naman si Ate Lorna. Nakatatandang kapatid siya ni Javier. Si Brad bang sadya niyo, Ate Lorna? Mamayang hapon pa po ang uwi niya eh. May pinuntaan kasi ako malapit dito kaya naisip kong dumaan na rin. Ang sipag talaga ng asawa mo kahit marami ng pera. Hindi talaga yun mapakali. Gusto niyang gumagawa pa rin. Ayaw niyang nag-uutos lang. Sa bagay nga, noon pa masipag na yun. Swerte mo sa kanya, hindi mo kailangan magtrabaho pa. Gusto ko nga sanang magtrabaho din. Pero ayaw ni Brad eh. Mas gusto niyang dito lang ako sa bahay. Siguro seryoso rin si Brad. Hindi naman po. Gusto na niya kasing magkaroon kami ng anak. May 1 taon na rin kayong kasal. Bakit hindi ka pa nabubuntis? Hindi kaya may diferensya ang isa sa inyo? O baka naman ikaw? Kasi wala naman sa lahi namin ang baog. Ay nako, sayang naman ang naipundar niya kung walang magmamana. Masyado pa pong maaga para sabihin na may diferensya ang isa sa amin. Yung iba nga pong mag-asawa inaabot ng 5 taon bago magkaanak. Sa bagay nga, tama ka dyan. Tsaka bata ka pa naman. May gusto po ba kayong kainin o inumin? Ano bang meron sa kusina ninyo na pwedeng meriendahin? Meron pong tinapay dito tsaka kape. Ako nang bahala sa sarili ko. Parang bahay ko na rin tong sa inyo eh. Alam mo ba, nung mga bata pa kami ni na Javier at Brad ang laging magkakasama at magkakalaro. May mga naikwento nga po si Brad sa akin noon. Lagi naming pinagtatanggol lang si Brad. Kasi patpatin, kaya laging tinutukso ng mga kalaro namin. Sayang nga lang siya lang ang sinuwerte sa buhay. Mabuti na lang naaambunan niya kami. Yun talaga ang nakatadhana sa kanya. Tsaka marami naman siyang natutulungan na kamag-anak Ay oo, yun nga. Mabait kasi talaga yung si Brad. Ang laki nga rin ng utang na loob ko sa kanya. Maiba nga pala ako. Total magkalapit lang ang bahay niyo ni na Javier. Pakisabi na lang sa kanya na pakikuha na lang ang binili kong mga gamit para sa mga anak niya. Ah, sige. Pag uwi ko sasabihin ko sa kanila. Ito ba yon? Ang dami Para sa 5 pamangkin niyo. Uniform at sapatos lang ang hindi ko nabili. Hindi ko naman kasi alam ang sukat nila. Baka naman pwede pati yung mga anak ko bilhan mo rin. Medyo kapos din kasi kami mag-asawa. Total, tinulungan nyo na ang mga anak ni Javier, lubos-lubosin nyo na. Sasabihin ko kay Brad, alam nyo naman na hindi akong may pere. Sigurado, payag yun. Barya lang naman yun sa kanya Wala na rin naman siyang pinag-aaral na kapatid Tapos wala pa naman kayong anak. Sa hapunan ko na binanggit kay Brad ang tungkol sa pagdalaw ni Ate Lorna sa amin. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa pinasasabi ng pinsan niya. Wala ba silang trabahong mag-asawa? Meron naman daw, kaya lang gipit daw sila ngayon Pinasabi ko na nga rin na sabihin sa kapatid na kunin na lang dito ang mga pinamili ko.
O sige, sigurado na babalik yun. Bigyan mo na lang ng perang kailangan niya si Ate Lorna. Baka bukas o sa makalawa dumaan siya dito. Ibibigay ko na lang. Mahigit 1 linggo na lang pala pasukan na. Meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Alam mo bang may nakabili na ng lupa na katabi ng planta? Talaga? Taga saan daw yung nakabili? Sabi ng caretaker taga Maynila daw. Sayang, hindi ako nakabili. Hindi pa kasi sapat ang ipon natin Maliban pa doon, masyadong mataas ang presyo ng lupa. Huwag ka nang manghinayang. Isipin mo na lang na hindi talaga para sa'yo ang lupa na yon. Oo nga. Naisip ko pa naman na mag-abroad ulit para makaipon ako ng sapat na pera. Kung ako lang hindi mo na kailangan pang umalis. May naipundar ka na naman Sapat na yun para sa atin. Pahiwatig na nga rin sigurong nabili na yung lupang katabi nung sakin para hindi ko na balaking umalis. Sabi ni Lola Agnes dati, ang sobrang paghahangad daw ng pera, minsan nagiging tulay din ng kapahamakan. Ano ang ibig sabihin ng lola mo? Halimbawa, katulad mo, malayo na ang narating mo sa buhay. Sa kagustuhan mo na lalong umasenso sa buhay, hindi mo alam, meron na palang naiinggit sa'yo at naghahangad ng pagbagsak mo. Wala naman siguro maghahangad ng kapahamakan ko. Marunong naman ako makisama at hindi ako madamot sa mga lumalapit sa akin. Kahit na anong bait mo, kung merong naiinggit sa'yo, ang pagtulong mong yan, baliwala sa taong yun. Sana naman walang mga taong may lihim na galit sa akin. Kinabukasan may kalahating oras pa lang na nakakaalis si Brad nang dumating naman si Ate Lorna. Malaki ang pagkakangiti niya na bumati sa akin. Mukhang papasok na siya sa trabaho niya. Iaabot ko na sana yung pera nang maunahan niya ako sa pag-abot ng isang kapirasong papel. Ano to ate? Listahan yan ng mga bibilhing gamit ng mga anak ko. Ikaw na lang ang mamili. May trabaho kasi ako at wala na akong oras. Ikaw naman wala kang anak at wala ring ginagawa dito sa bahay ninyo. Ibibigay ko na nga sana ang pera sa'yo Tsaka marami din kasi akong ginagawa dito sa bahay. Ikaw pa! Alam ko naman na puro ka lang kain at tulog sa bahay nyo, no? Tulong mo na yan sa akin. Tsaka okay lang yan sa asawa mo. Hindi ko kasi maipapangako, te. Hindi ko rin trabaho kasi ang pagbili ng gamit ng mga anak nyo. Nako, para namang hindi tayo pamilya niyan. Ay, bago ko makalimutan, sabi ni Javier, pakidala mo na lang daw yung mga pinamili mong gamit sa kanila. Oh, sige, aalis na ako ha. Baka malate ako sa trabaho. Ate Lorna! Teka lang! Bukas mo na lang pala dalhin sa amin ha. Bye! Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis habang sinusundan ng papalay yung babae. Sandali rin ako nakatingin sa kawalan kaya hindi ko na malayan ang pagdating ni Lola Agnes. Nabaling lang ang tingin ko nang bumaba ang sakay ng tricycle. Agad akong sumalubong at tagmano. Ako na rin ang nagdala ng mga bitbit niya. Bakit nga pala nasa labas ka kanina? Kausap ko po kasi kanina si Ate Lorna bago kayo dumating. Saan po kayo galing at nakasakay pa kayo sa tricycle? Galing ako sa bayan. Mayroon lang ako mga binili na kailangan ko. Ito namang inyo ang una, kaya naisipan ko na rin na dumaan. Halos 1 linggo na rin kasi mula nang dumalaw ka sa bahay. Pasensya na Paula. Marami lang po akong ginagawa dito sa bahay. Kumusta naman kayo ng asawa mo? Ayos naman po ang pagsasama namin. Bakit parang malungkot yung mukha mo mula kanina? Para pang ang inis Wala po ito, Lola. Sabihin mo na, kilala kita, Apo. Alam ko mayroong gumugulo sa'yo. Naiinis lang po ako sa 2 pinsan ni Brad. Kina Ate Lorna at Javier. Ano ba ang ginawa ng 2 yon? Kami na nga po ang nagmagandang loob na bilhan ng mga gamit sa eskwelahan ng mga anak nila. Aba, ako pa ang inutusang mamili at dalhin sa bahay nila. Hindi lang po kasi unang beses na humingi sila sa amin ng pabor. Wala naman po yun sa akin Pero yung abusado naman, dun po ako naiinis. Masyado kasing mabait ang asawa mo. Noon pa man, lagi na siya nagkakawang gawa sa mga kamag-anak at ibang tao. Wala naman pong problema sa akin ang ginagawa niyang pagtulong. Hindi ko lang po kasi nagustuhan ang ginagawa ng magkapatid.
Hindi ko gusto ang magkapatid na yon, lalo na si Javier. Palagay ko'y hindi siya gagawa ng mabuti. Hindi ko naman pwedeng ipayo na iwasan niyo siya at pinsan siya ng asawa mo. Ay nako, noon pa po hindi ko na gusto yung si Javier. Napakasinungaling kasi. Akala niya hindi malalaman ang totoo. Huwag mong sundin ang gusto ng babaeng yon. Mamimihasa siya. Sabihin mo na lang sa asawa mo at siya na ang bahala. Ganun na nga po ang gagawin ko. Maiba nga pala ako. Alam mo bang may nakabili na sa lupa na katabi ng planta ng asawa mo? Opo la, nabanggit sa akin ni Brad kahapon. Mas di hamak na mas malawak yon. Balita ko pa, planta rin ang balak na itayo nung nakabili. Talaga po? Hindi po nabanggit ng asawa ko yan. Baka po hindi alam ni Brad. Nakita ko nga kahapon na kausap ni Javier yung may-ari. Bakit po kaya? Hindi ko alam. Nakita ko lang nung nagdala ako ng halamang gamot sa tiyuhin mo. Di ba, malapit doon ang bahay nila sa lupa nung bagong nakabili. Wala akong alam na mabigat din pala ang loob ng lola ko sa pinsan ng asawa ko na si Javier. Hindi naman kasi siya nagsasalita ng kung ano-ano laban sa kapamilya ng asawa ko. Kundi ngayon lang. Nung hapon na dumating si Brad, sinabi ko ang gustong mangyari ni Ate Lorna. Parang hindi rin niya nagustuhan yun. Kung ikaw pa rin ang mamimili, hayaan mo na lang. Hindi mo naman trabaho yun eh. Hindi nila pwedeng ikatwiran na wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Ngayon lang ako magsasalita laban sa mga kamag-anak mo. Masyado nilang inaabuso ang kabaitan mo. Alam mo, walang kaso sa akin kung gusto mo silang tulungan. Pero sana, labas na ako. Hindi yung para nila akong utusan. Kaya nga, hayaan mo na lang. Parang hindi yata maganda ang araw mo ah. May maliit lang na problema pero maayos ko rin naman yon. Baka may maitulong ako sa'yo. Malaking tulong na para sa akin nang nandyan ka at inaasikaso ako. Siyempre, gusto ko rin na makatulong sa'yo sa ibang bagay, gaya sa trabaho mo. Hindi mo naman ako matutulungan. Anong malay mo sa planta? Bakit parang iritable ka? Kasi ang kulit mo eh. Ako ba talaga ang makulit ngayon? Natural lang siguro na gusto kitang damayan dahil asawa mo ko. Oo, alam ko. Pero sana naman maintindihan mo rin ako. Hindi mo nga ako matutulungan. Hayaan mo, kapag handa na ako, sasabihin ko sa'yo ang nangyayari. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na. Magpapahinga na lang muna ako. Mula ng araw na yon, madalas ko nang napapansin ang parang pagkabalisa ni Brad. Madalas din siyang bumabangon sa hating gabi. Tuwing nagtatanong naman ako, lagi siyang umiiwas. May pinagdadaanan na nga kami, sumasabay pa ang magkapatid. Ate Lorna! Te! Oh, bakit ang aga mong pumunta dito? Ilang araw na lang, pasukan na. Nasaan na ba yung mga gamit ng mga bata? Aba, wala pa nga eh. Sigurado kayo na nakabili si Lenny? Oo naman. Nakita ko yung sayo na nakakahon pa eh. Baka naman tinamad ng babaeng yun na dalhin dito sa atin. Pambihira talaga oh. Yun lang ang gagawin eh, kinatamaran pa. Puntahan na lang natin sa kanila mamaya. Mabuti pa nga. Binubunga nga na naman ako ni Leia, ang aga-aga. Pansin ko lang ha, tuwing buntis siyang asawa mo laging maingay. Ganyan ba siya maglihi? Hindi ko alam. Gusto ko na nga isa ako eh. Naririndi na kasi ako eh. Wala ka nang magagawa, nandyan na eh. Ano pa nga ba? Kahit ano naman ang mangyari eh, siya pa rin ang ina ng mga anak ko. Siya nga pala. Kilala mo ba yung bagong may-ari nung lupang katabi ng kay Brad? Hindi ko lang basta kilala. Nakakausap ko pa. Talaga? Mukhang walang alam sa lupa eh. Binibigyan ko lang siya ng ideya kung anong pwede niyang gawin. Baka nga kakumpetensyahin pa niya si Brad eh. Bakit para yatang kakaiba yung pagkakangiti mo? Kapag kasi nakuha ko ang loob niya, pwede niya akong kunin na kanang kamay niya. Kapag nangyari yon, tataas ang rago ko at mas lalaki yung sahod ko. Hindi na ako mangangamuhan. Ikaw naman kasi, matagal ka nang gustong kunin ni Brad, ayaw mo naman. Masyadong mataas ang pride mo. Wala akong balak na magpaalipin sa pinsan nating yun, oh. Hindi ako tatanggap ng utos sa kanya. Sa bagay nga, kung alam mo lang na tuwing humihingi ako sa kanya ng pabor, nanliliit ako.
Kaya tama lang na utusan natin ang asawa niya. Kahit sa ganung paraan, makaganti tayo. Matagal na rin akong naiinis sa kaartehan ng babaeng yun eh. Akala yata niya, hindi ko alam na hindi bukal sa loob niya ang pagbibigay ng tulong sa atin. Hindi naman niya pera ang binibigay niya. Puro pasarap lang naman sa buhay ang alam gawin. Ewan ko ba kay Brad kung anong nakita niya sa babaeng yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabuntis-buntis. Baka ibang lalaking kailangan niya. Sira ka talaga. Hapon na nang puntahan ng magkapatid si Brad sa bahay para masiguradong nandun na ito. Nagkataon naman na wala ako at dinalaw ko si Lola Agnes. Hindi naman maipinta ang mukha ni Ate Lorna nang malaman na hindi ako nakabili ng gamit para sa mga anak niya. Pambihira naman ang asawa mo. Asang-asa pa naman ako na merong gamit ang mga anak ko, yung pala hindi siya bumili. Pasensya ka na, Ate Lorna. Hindi kasi talaga yan maaasikaso ng asawa ko. Marami din siyang ginagawa. Sana hindi siya nagpresenta. Una, hindi naman ako nagpapabili sa kanya ng gamit ng mga anak ko. Dahil may kakayanan naman kaming mag-asawa at pareho kaming may trabaho. Ipinakita pa niya sa akin ang mga gamit na binili niya sa mga anak ni Javier na para bang nangiinggit. Siya itong mapilit. Ibigay ko na nga lang daw yung listahan. Mayabang din kasi ang asawa mo eh. Bibigyan na lang kita ng pambili, ate. Huwag na. Napahiya na ako sa ginawa ng asawa mo. Sa mga anak mo naman ito eh. Ay, sige na nga. Pero huli na talaga to. Hindi lang namin to sinasabi sa'yo, pinsan. Pero iba ang ugali ng asawa mo kapag hindi ka nakaharap. Hindi mo ba napapansin? Mula na magsama kayo, wala na masyadong pumupunta rito sa inyo. Kasi tuwing pumupunta sila rito at sila na yung humaharap, ipinagtatabo yan niya. Hindi magagawa ni Lenny yun. Mabait siya at gusto nga niya yung tumutulong ako sa mga kaanak ko eh. Kaya nga ayokong magsalita. Alam ko na hindi ka maniniwala eh. Lalabas talaga na parang sinisiraan namin ang asawa mo. Mga bata pa lang tayo, magkakasama na tayo. Kilala na natin ang ugali ng bawat isa, no? Si Lenny, ilang buwan mo pa lang siyang nakikilala, nagpakasal na agad kayo. Kahit ba taga dito ang lola niya, hindi naman siya lumaki sa lugar na to. Hindi namin to sinasabi para pag-awayin kayo. Mabigat din sa loob namin na sabihin to. Pero naisip namin ni ate, kesa naman sa iba mo pa malaman na peke lang palang kabaitan ay pinapakita ng asawa mo. Kahit sandaling panahon pa lang kaming nagsasama ni Lenny, kilala ko ang asawa ko. At saka kung totoo man na meron siyang ugaling tinatago, kami naman ang nagsasama eh. Sa bagay, tama ka nga, insan. Pasensya na kung nangingialam kami sa iyo ha. Hindi pa rin naman nagbabago ang pagtingin namin sa kanya eh. Basta, kung may kailangan ka, huwag kang mahiya magsabi sa amin. Gusto namin na kami naman ang tumulong sa'yo. Sige, salamat sa inyo. Nang makauwi, nag-usap muli ang magkapatid sa plano nilang pag-awayin kami mag-asawa. Mas gusto pa nga nila yung maghihiwalay kami. Para namang hindi effective ang ginawa natin eh. Dapat pala, iba na lang ang sinabi natin. Siyempre, hindi yun ang ipapahalata sa atin. Pero pagdating ni Lenny, sigurado mag-aaway yung mga yun. Kailangan ba talaga natin gawin to? Bakit hindi? Hindi pwedeng na kay Brad na ang lahat. Maraming pera at magandang asawa. Samantalang tayo naghihirap pa rin. Anong magagawa natin? Sinuwerte siya sa pag-a-abroad nun. Hanggang ngayon naman patuloy siyang sinuswerte sa buhay. Ano pa ba ang gagawin natin? Mag-iisip ako ng mga kasinungalingan para maghiwalay na sila ng tuluyan. May malaking kasalanan bang nagawa sa'yo si Brad? At gano'n na lang ang galit mo sa kanya? O sadyang inggit lang ang dahilan? Hindi na mahalaga ang dahilan ko. Gagawin kong lahat para bumagsak siya. Tapos ako naman ang aangat. Nandito lang ako para suportahan ka. Matagal na rin ako naiinis sa Lenny na yun eh. Napaka-arte, hindi naman bagay sa kanya. Magbabayad din siya sa ginawa niyang pagpapaasa sa akin. Pinahiya niya talaga ako sa harap ni Brad. Hindi naman nagbago ang trato sa akin ni Brad. Sa kabila ng mga sinabi ng mga pinsan sa kanya, wala akong kamalay-malay sa masamang plano ng dalawa sa amin. Bata pa pala yung bago mong amo? Malapit na daw siya mag-50. Nasa Maynila ang pamilya. Ayaw daw naman nirahan dito. Ano ang plano ng taong yun sa lupa? Balak daw niyang gawing farm na lang. Pero hindi pa rin sigurado. Oo nga pala, sumasahod ka na ba sa kanya? Umalis ka na kasi sa trabaho mo eh. Oo naman.
Aalis ba ako doon sa trabaho kung hindi pa ako sigurado sa isang to? Gusto niya kasing ipaayos ang bahay na nasa lupang binili niya. Sa akin niya pinagkakatiwalang pagpapaayos. Buo na agad talaga ang tiwala sa'yo ah. Oo naman. Wala na siyang pwedeng pagkatiwalaan sa mga taga rito kundi ako lang. Wala naman siyang maasahan eh. Kahit yung caretaker, walang alam yun. Sabi ko nga tanggalin eh. Kapag pinalis niya yun, ipapasok ko ang asawa mo para malapit na lang ang pinapasukan niya. Sige ba, aasahan ko yan. Tsaka kapag nagawa na yung bahay, baka pwede akong pumasok na kasambahay. Sigurado, walang masyadong gagawin dahil wala sila palagi. Di para na rin akong may-ari ng bahay. Oo ba? Kapag ako nang namamahala sa lahat, magiging madali lang sa atin ang pag-asenso. Alam ko meron ka pang pinaplano. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako dahil nararamdaman ko nagiginhawa na ang buhay natin. Oo naman. May higitan na natin ang mayabang na Brad na yun. Minsan ipakilala mo ako sa amo mo ha? Kung maganda't bata ka lang sana eh. Anong ibig mong sabihin? Di ba malayo nga sa asawa si Sir Marco? Nagpapahanap kasi siya sa akin ng babaeng pwede niya maging kabit. Ha? Nako, kahit bata at maganda pa ako, hindi ako papatol sa kanya no. Mahal ko ang asawa ko. Wala naman kasi akong kilala na pwedeng pumasa sa panlasa niya eh. Sa ibang lugar ka nalang humanap. Huwag dito sa atin. Mahirap nang masangkot ka sa ganyan. May naiisip nga akong isang tao eh. Pero hindi yung papatol sa amo ko. Sino naman ang tinutukoy mo? Si Lenny. Nang minsan dinalaw ulit ako ni Lola Agnes, marami kami napagkwentuhan. Isa na ron ang tungkol sa magkapatid na Lorna at Javier. Kaya po siguro hindi na pumupunta ang magkapatid sa bahay dahil meron ng ibang pinagkakaabalahan. Balita ko rin, siya ang pinamamahala sa lahat kahit sa pera. Tinanggal na rin ang dating caretaker. At ang ipinalit ang asawa ni Lorna. Nandito nga nung isang araw si Karting masama ang loob. Mismong si Javier daw ang nagtanggal sa kanya. Kawawa naman po pala si Mang Carding. Kakausapin ko po si Brad. Baka pwede niyong bigyan ng trabaho ang matanda sa planta niya. Siguradong matutuwa si Carding kapag nagkaroon siya ng bagong trabaho. Alam mo namang siya pa rin ang inaasahan ng pamilya. Hindi rin talaga marunong maawa si Javier. Kaibigan ko ang mga magulang nila Javier. Mula pagkabatay kilala ko ng magkapatid. Marami ring naikwento ang ina nila bago pa maratay sa karamdaman at sumakabilang buhay nga. Ano pong nalalaman niyo kay na Ate Lorna at Javier? Marami at halos hindi magaganda. Ang tumatak sa isip ko doon nung dalawin ko ang kanilang ina. Sinabi nito na sinabihan daw siya ni Javier na sana nga'y mamatay na siya kaysa maubos ang pera nila. Sinabi po yun ni Javier? Oo, nun pa talaga may pagkasutil ng magkapatid na yan. Marahil ay mas tumindi pa nga ngayon. Wala naman po kasing sinasabing masama sa kanila si Brad. Hindi rin naman nagkikwento ng maganda. Sa kabila nun, maayos ang pakikisama sa kanila ng asawa ko. Si Brad talaga mabait na bata mula pa noon. Lahat naman sila magkakapatid. Sa bagay, mababait ang mga magulang. Mababait din naman ang mga magulang nila Lorna at Javier. Kaya nagtataka ako kung bakit ganoon ang mga ugali nila. Baka po sa pagpapalaki din ng mga magulang nila. Siguro nga, baka masyadong nasunod ang kanilang layaw. Nung hindi pa kasi nagkakasakit ang kanilang ina, isa sila sa may kaya sa lugar na ito. Kaya naman pala ganun silang umasta. Baka hindi na rin sila humingi ng pabor sa inyo dahil sa nakikita ko, maayos na ang trabaho nila. Kung hihingi man sila ulit ng tulong, wala naman pong problema. Ayoko lang nauutusan nila ako. Maiba nga pala ako. Wala ka na bang balak bumalik sa trabaho mo? Ayaw na po talaga ni Brad. Ang katwiran niya, kaya naman daw niya akong buhayin. Nanghihinaya nga po ako sa tinapos ko Sandaling panahon ko lang nagamit ang pagiging nurse ko. May nakakaalam ba sa dati mong trabaho? Ang pamilya lang po ni Brad. Paano po Lola? Babalik na lang po ako sa ibang araw Kailangan po nasa bahay na ako bago pa umuwi ang asawa ko. Sige, mag-iingat ka sa paglalakad mo pa uwi ha.
Habang daan laman ng isip ko ang mga napag-usapan namin ni Lola Agnes. Noon ko lang kasi napagtanto na hindi ko pa ganun kakilala magkapatid. Kaya pala kahit anong pakikipaglapit ko sa kanila, mabigat talaga ang dugo ko. Malapit na ako sa palikundaan nang biglang sumulpot si Javier. Ginulat mo naman ako sa pagsulpot mo. Hindi ko alam na magugulating ka pala. Galing ka ba sa lola mo? Oo. Dinalaw ko lang siya. Sabay na tayo sa pag-uwi. Isang dalang naman tayo eh. Sige. Dadaanan mo pa ba si Brad? Hindi na. Nagbilin kasi siya kanina na gagabihin siya ng uwi. Marami yatang gagawin sa planta. Balita ko, hindi magandang lagyan ng planta niya. Mukhang nalulugi daw yata. Ayon sa narinig ko ha. Hindi ko alam. Wala naman kasing nababanggit si Brad. Mayabang din kasi si Brad eh. Ang akala niya kaya niya na magpatayo ng planta. Ayos naman ang planta niya kahit bago pa lang. Marami din siyang natulungan ng mga taga rito. Hindi masama na sumubok para umasenso sa buhay. Hindi kayabangan ang tawag doon. Tingin ko hindi ka naniniwala sa sinasabi ko na hindi magandang lagyan ng planta ng asawa mo. Maniniwala lang ako kapag si Brad mismo ang magsasabi sa akin. Eh di tanungin mo na lang siya. Siya nga pala. Lagi ka ba dumadalo sa lola mo? Kapag wala akong ginagawa sa amin, bakit mo na itanong? Wala naman. Ikaw siguro yung tinutukoy ni Sir Marco na nakikita niya na magandang babae. Sir Marco? Yung nakabili ng lupang katabi ng kay Brad? Oo, siya ang bago kong amo. Alam mo bang mayaman siya? Mas maraming pera kay Brad. Siguro nga. Makakabili ba siya ng lupa kung hindi siya mayaman? Naghahanap kasi siya ng babae habang nandito siya. Alam mo sa tingin ko, ikaw ang gusto niya eh. Ano? Binubugaw mo ba ako, ha? Huwag kang magalit. Wala namang masama sa sinabi ko eh. Anong wala? Asawa ako ng pinsan mo tapos yan ang sasabihin mo? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Hindi mo naman kailangang ipaalam kay Brad kung sakali… Anak ka ng… Ba't mo ko sinampal? Baka sakaling matauhan ka sa mga pinagsasasabi mo. Walang hiya kang babae ka? Kahit asawa ko hindi ako sinasampal. Gusto mo ulitin ko? Magbabayad ka ng mahal sa ginawa mo. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Wala akong sinasanto kahit na babae pa. Tumaas baba ang dibdib ko sa galit habang sinusundan ng tingin ng papalayong si Javier. Hindi pa rin ako makapaniwalang sasabihin niya yun sa akin. May mga tao pala talagang katulad niya. Kung maaari lang sana na hindi ko na sila makita. Nagpupuyos din sa galit si Javier na umuwi sa kanila. Hindi niya matanggap na magagawa ko siyang sampalin. Nabulyawan pa niya ang asawa na magtanong kung ano nangyari sa kanya. Lumabas muli siya ng bahay at pinuntahan ng kapatid na kalapit bahay lang. Huwag mong sabihing nag-aaway na naman kayong mag-asawa, kaya hindi maipintang mukha mo. Hindi sila yung sumira sa araw ko, kundi si Lenny. Ha? Nagkita ba kayo? Nakasabay ko siya sa pag-uwi kanina. Galing siya sa lola niya. Ano ang nangyari at galit na galit ka sa kanya? Sinampal lang naman niya ako. Ano? Ang kapal naman niya para saktan ka. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya sa akin. Ano ba ang sinabi mo sa kanya na dahilan para sampalin ka? Inalo ko lang naman siya para maging kabit ni Sir Marco. Sus! Makipot pa siya. Baka bumigay rin naman siya sa kalaunan lalo't nalulugi ng planta ng asawa niya. Kaya nga eh. Tingin ko naman kaya niya pinatulan si Brad dalang sa pera eh. Hindi naman kasi gwapo ang pinsan natin. Mas di hamak naman na gwapo si Sir Marco. Hindi ako papayag na hindi ka makaganti sa ginawa niya. Dapat yung matindi at masasaktan siya. May plano na ako kung paano ako makaganti sa kanya. Kailangan kong tulong mo ate. Sabihin mo lang sa akin at ako nang bahala. Gustuhin ko man na magsumbong kay Brad sa ginawa ng pinsan niya. Napipigilan naman ako sa nakikitang pagod sa mukha niya. Isinantabi ko muna ang nararamdaman ko at inasikaso ko siya. Wala rin akong lakas ng loob na magtanong tungkol sa planta niya. Nang mga sumunod na araw may kumakalat na balita tungkol sa akin. Kung hindi pa umuwing galit si Brad, hindi ko pa malalaman. Lenny! Lenny! Oh Brad, ang aga mo namang umuwi. Brad, bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Akala mo ba may tatago mo sa akin na sikreto ng matagal? Hindi kita maintindihan.
Ano bang kasalanan ko sa'yo? Huwag mo akong daanin sa pag-iyak mo! Ayaw mo naman kasing ipaliwanag kung ano ang ikinagagalit mo. Basta mo na lang akong sinaktan. Hindi ko alam kung sadya bang makapal ang mukha mo o wala ka lang kahihiyan. Dito ka pa talaga sa lugar natin nagkalat. Sa tao pang yon na kailan lang dumating dito. Bakit? Dahil mapera siya kaysa sa akin? Bakit mo ito nagawa? Bakit? Wala akong ginagawang masama sa'yo, Brad. Huwag mo nang ipagkaila. Lahat ng tao alam na ang relasyon mo sa Marco na yon. Ano? Sino naman ang nagsabi ng kasinungalingan na yan? Sinabi ko na, kalat na sa buong lugar natin ang kalandian mo. Brad, maniwala ka sa akin. Hindi totoo yan. Hindi ko pa nga nakikita ang Marco na yun eh. Sinungaling! Ang daming tumistigo sa lihim ninyong relasyon. Kaya pala lagi kang nagpapaalam na dadalaw sa lola mo. Yung pala, may ginagawa ka ng milagro sa likod ko. Brad, sa akin ka maniwala, hindi sa kanila. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko alam kung bakit nila ako sinisiraan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Mag-impake ka na at lumaya sa pamamahay ko. Ayaw na kitang makita at lalong makatabi sa higaan. Brad, pakiusap. Mag-usap muna tayo. Ayusin natin to. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Sapat na sa akin ang lahat. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Lumayas ka na sa bahay ko at sa buhay ko. Huwag ka na magpapakita sa akin. Baka kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Hinawakan ako ni Brad sa braso at kinaladkad palabas ng bahay at saka sinalya sa lupa. Kumapit pa ako sa binti niya pero itinulak lang niya ako. Pumasok siya sa bahay at inihagi sa akin ang mga damit ko. Huwag mo naman gawin sa akin to, Brad. Wala akong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Hanggang sa huli pinaninindigan mo yung mga kasinungalingan mo. Talaga bang wala ka na natitirang kahihiyan? Kung hindi ko lang iniisip na malaking kasalanan ng pumatay, kanina ka pa nawalan ng buhay. Patutunayan ko sa'yo na wala akong kasalanan. Umalis ka na! Bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Pumasok na sa loob ng bahay si Brad at malakas nang isinara ang pinto. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ko isa-isang pinulot ang mga damit ko sa lupa. Noon ko lang napagtanto na marami na palang mga kapitbahay ang nakikiusyoso sa nangyari. Hindi ko na lang sila pinansin at lumakad na ako paalis. Nang makarating sa akin ang balitang kubakalat, balak na sana kitang puntahan sa bahay ninyo. Eh yun nga lang, nakarating na rin pala kay Brad. Kanina ko lang po nalaman. Kay Brad pa mismo. Hindi naman kasi ako naglalabas ng bahay eh. Wala rin namang nagsabi sa akin. Tumahan ka na. Kanina ka pa umiiyak. Eh baka mapaano ka. Ang sakit lang po kasi eh. Na mas naniwala pa si Brad sa ibang tao. Kasi sa akin na asawa niya. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na patunayan na wala akong kasalanan. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Pero unawain mo si Brad. Kung nasasaktan ka, eh labis din siyang nasasaktan. Sino po kaya ang may kagagawa nito? Bakit gusto nila kaming sirain ni Brad? May mga tao talaga na kapag nanaig sa kanila ang inggit, lahat gagawin nila para sirain ang taong kinaiinggitan nila. Lola, wala po akong kasalanan. Mahal na mahal ko po si Brad. Hindi ko po magagawang ipagpalit siya. Alam ko, Apo. Aalamin natin kung sino ang nagpapakalat ng malisyosong balita na yan. Meron daw nagpapatunay sa relasyon ko sa Marco na yun. Kausapin ko kaya siya. Papakiusapan ko siya na kausapin si Brad na sabihin ang totoo. Huwag mong gagawin yan. Baka lalo ka lang madiin. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Taga rito ako. Alam ko
kung sino ang pwede kong lapitan para alamin ang totoo. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Kung kailan naman magiging ama na si Brad, tsaka naman nangyari to. Buntis ka? Opo, Lola. Kaninang umaga ko lang nalaman. Mas lalo mong dapat ingatan ang sarili mo. Baka makaapekto sa dinadala mo ang lungkot na nararamdaman mo. Hahanap lang po ako ng tiyempo. Sasabihin ko rin kay Brad na magkakaanak na kami. Kailangan mo munang malinis ang pangalan mo bago mo sabihin sa kanya. Baka lalo ka lang niyang pagdudahan kapag ipinagtapat mo agad ang kalagayan mo. Baka naman po iba ang maging reaksyon niya kapag malaman niya na magiging tatay na siya. Matagal na niyang inaasam-asam to. Kahit anong pigil sa akin ni Lola Agnes, yung kagustuhan ko pa rin ang nasunod. Umalis din ako na hindi nagpapaalam sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo ayaw na kita makita? Brad, meron akong magandang balita sa'yo. Pakinggan mo muna ako. Wala akong oras para pakinggan ang mga kasinungalingan mo. Umalis ka na. Brad, buntis ako. Magiging tatay ka na. Diba, matagal mo nang gustong magkaanak tayo. Ito na yung pangarap natin. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo na ako ang ama ng sanggol na pinagbubuntis mo? Lalo mo lang dinadagdagan ang kasalanan mo sa akin. Anak mo to. Maniwala ka sa akin. Huwag mo naman siyang itakwil. Bakit hindi mo ipaako sa lalaking yun ang pinagbubuntis mo? Anak mo to. Bakit ko sa kanya ipapaako? Anong klaseng ama ka para itanggi ang sanggol na to? Sabihin mo nga, nagsawa na ba agad sa iyo ang Marco na yon, ha? Hindi ba siya tunay na lalaki para panindigan ka? Wala nga kaming relasyon. Bakit ba ayaw mong maniwala? Dahil sinungaling ka. Pagkatapos kong ialay sa iyong buong pagmamahal ko, ito pa ang igaganti mo sa akin? Sana hindi na lang nag-cross ang mga landas natin. Ngayon, umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas. Huwag mo akong hahawakan. Aalis ako. Pero tandaan mo, ikaw lang ang minahal ko. Hindi totoo ang ibinibintang nila sa akin. Bahalang araw, malilinis ko rin ang pangalan ko. Sana lang, hindi pa huli ang lahat sa atin. Mabilis na akong tumalikod at lumabas ng bahay. Parang sasabog ang dibdib ko. Huminga muna ako ng malalim at saka mabilis na naglakad pa uwi sa bahay ni Lola Agnes. Pagdating nag-aalala kong sinalubong ni Lola. Ikaw talagang bata ka. Umalis lang ako sandali sumalisi ka na. Sorry po, Lola. Pinuntahan mo ba si Brad? Oh, ano nangyari? Hindi po siya naniwala na sa kanya ang ipinagbubuntis ko. Itinanggi niya po, Lola. Sabi ko naman kasi sa'yo na huwag mo munang sabihin. Nakikinita ko na kasi ang magiging reaksyon niya. Ang sakit ng mga binitiwan niyang salita sa akin. Pero mas masakit ang sinabi niya na hindi niya anak ang nasa sinapupunan ko. Hayaan na lang muna natin siya. Makakapag-isip din siya. Kapag daliwanagan ng asawa mo, siya mismo ang makikipag-usap sa'yo. Sana nga po, Lola. Pero sa nakikita kong galit sa kanya, parang gusto ko nang mawalan ng pag-asa. Kailangan mong maging matatag ngayon, lalo't magiging ina ka na. Pipilitin ko po. Kumain ka na muna at magpahinga. Kagabi pa walang laman ang tiyan mo Wala po akong gana. Pilitin mo, alang-alang sa magiging anak mo. Huwag sanang matigas ang ulo. Sige na nga po. Nang mga sandaling yun, kaulayaw ni Brad ay alak habang kasama ang pinsan na si Javier. Pareho kaming walang alam na ang lalaki at ang kapatid ang may pakana ng lahat. Para magkasira kami mag-asawa. Ang kapal na mukha niya para ipaako sa akin ang anak niya sa ibang lalaki. Buntis si Lenny? Oo, nagbunga ang pagtataksil niya sa akin. Siguro, ayos siyang panagutan kaya sa akin niya pinapaako.
Ang mabuti pa, iuwi na kita sa inyo. Lasing ka ni. Ayoko ba? Pabayaan mo na lang ako. Gusto ko ibuhos lahat ng sama ng loob ko sa ginawa ng asawa ko sa akin. Lahat binigay ko sa kanya. Pangalan ko, bahay, at masaganang buhay. Tapos, ito lang gagawin niya sa akin? May mga babae talaga na hindi makontento sa ibinibigay sa kanila. Maghanap talaga ang mga yan. Ikaw naman kasi, binalaan ka na namin ni Ate Lorna. Nagalit ka pa sa amin. Pasensya ka na, insan, kung muntik na kitang masuntok noon, ha? Mahal ko lang talaga ang asawa ko kaya hindi ako naniwala sa inyo ni Ate Lorna. Kung wala pang testigo na nagsabi, hindi pa ako malilinawan. Umalis na nga rin ako kay Sir Marco. Hindi ko kasi matim ang ginagawa niya. Tsaka hindi ko matanggap ang ginawa nilang dalawa ni Lenny. Kung ganun, hindi mo alam kung nagkikita ba sila? Hindi na eh. Baka tama ka. Ayaw niyang palagutan si Lenny. Kaya sa'yo pinapaako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa akuin ng batang hindi naman sa akin. Tama yan. Huwag ka magpapauto sa babaeng yun. Basta tandaan mo, nandito lang kami ni Ate Lorna para damayan ka sa mga pinagdadaanan mo. Salamat sa inyo, ha? Sige, inom pa tayo. Gabi-gabing kaulayaw ni Brad ang alak. Pagkatapos ng maghapon na trabaho, alak agad ang hinaharap niya pag-uwi. Madalas mag-isa lang siyang umiinom sa bahay namin. Samantalang ako, pilit na lang nagpapatuloy mabuhay alang-alang sa magiging anak ko. Katagalan naging malinaw din sa amin ni Lola ang lahat. Una pa lang, silang magkapatid lang naiisip ko na pwedeng gumawa nito sa inyo. Matindi talagang inggit nila sa asawa mo. Paano niyo po nalaman ng lahat ng yan? Nakausap ko si Cardeng. Ang nagsabi naman pala kay Brad ay mga pinsan din niya. Sinuhulan nila para magsinungaling. Iba na talagang naggagawa ng pera sa tao. Kahit po sabihin natin yan kay Brad, hindi pa rin naman siya maniniwala. Kahit papaano'y malinaw na sa atin ang totoong pangyayari. Mas gusto ko na lang pong lumayo dito. Sirang-sira na rin naman ako eh. Kahit anong gawin ko, hindi na rin naman ako paniniwalaan ni Brad. Ano pa ba ang gagawin ko dito? Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Babalik ka na ba sa mga magulang mo niyan? Opo, La. Kami na lang ng anak ko ang magbabagong buhay. Palalakihin ko siya ng ako lang. Mas gusto ko na rin na ilayo siya rito, kesa naman anihin niya ang galit ng sarili niyang ama. Kilala kita, Apo. Alam kong makakaya mo siyang palakihin ng mag-isa. Ikaw ang pinakamatapang sa lahat ng mga apo ko. Salamat po, Lola. Maraming salamat sa pag-alalay sa akin. Kung hindi siguro dahil sa inyo, baka bumigay na ako dahil sa problema. Hindi kita pababayaan. Kaya kung pwede nga lang na akuin ko na lang ang nararamdaman mong kabiguan, ginawa ko na. Sapat na po sa akin na nandyan kayo sa tabi ko at dinadamayan ako. Mahigpit ko pang niyakap si Lola Agnes. Akala ko naubos na ang mga luha ko. Hindi pa pala. Muli ako napahagulgol habang nakayakap sa kanya. Ang plano ko sanang paglayo ay naudlot dahil sa masamang balita. Ano po ang nangyari sa inyo sa labas? Bakit balisa kayo? Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo, Iha. Patay na si Sir Marco. Natagpuan siya kagabi na walang buhay at naliligo sa sariling dugo. Po? Sino naman po ang gagawa nun sa kanya? Ang sabi, si Brad daw ang pumatay sa kanya. Bukod taging siya lang daw kasi ang may matinding galit sa lalaki. Hindi po, Lola. Hindi yun magagawa ni Brad kahit anong tindi ng galit niya. Pupuntahan ko ang asawa ko. Hinuli na ng mga pulis si Brad. Dumito ka lang, ha? Baka kumapaano ka. Hindi po. Kailangan po ako ng asawa ko. Ay sige na nga. Sasabahan na kita sa pagpunta sa presinto. Hindi ako naniniwala na magagawa yun ni Brad. Ang sabi ng mga tao, may lumutang daw na mga testigo at itinuro si Brad. Sino po ang mga taong yun? Ang magkapatid na Lorna at Javier. Sila na naman?
Hindi kaya sila ang may kinalaman sa pagkamatay ng Marco na yon? Hindi ko alam, Iha. Pero mas mabuting huwag tayo magpadalos-dalos sa pagbibintang. Pakiramdam ko ang pagpunta sa presinto ang pinakamabagal na sandali sa buhay ko. Pagdating, agad ko naman nakaharap ang asawa ko. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya at nangingitim ang ilalim ng mga mata. May nangingilid pang luha sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Lenny, maniwala ka sa akin. Hindi ako pumatay sa lalaking yun. Hindi ko magagawa ang binibintang nila sa akin. Alam ko, sina Ate Lorna at Javier ang nagdidiin sa'yo. Mga traidor sila. Alam nilang wala akong kasalanan. Bakit nila to ginagawa sa akin? Matinding inggit sa'yo. Yun ang dahilan. Mabuti ka pa. Naniniwalang inosente ako. Samantalang ako hindi kita pinaniwalaan. Ang dami ko pa masasakit na salitang binitiwan sa'yo. Tinanggi ko pa magiging anak natin. Naniniwala ka na sa akin? Oo. Balak na sana kitang puntahan sa bahay ng lola mo. Nang palabas na ako ng bahay, saka naman dumating ang mga pulis at hinuli ako. Gusto kong malaman kung paano mo nalaman na hindi kita niloko. Pinuntahan ako ni Marco sa planta. Nababahala daw kasi siya sa kumakalat na chismis. Nilinaw niya na hindi yun totoo at kahit kailan hindi pa kayo nagkakaharap. Si Javier lahat ang may pakana. Hindi kaya si Javier ang pumatay sa kanya? Yun din ang pumasok sa isip ko dahil ang sabi ni Marco, tatanggalin na nga daw niya sa trabaho. Kaya lang, wala tayong ebidensya. Hindi pwedeng ikaw ang magbayad ng kasalanan na hindi naman ikaw ang may gawa. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Lalabas din ang katotohanan. Manalig ka lang. Hindi tayo pababayaan ng may kapal. Hihingi ako ng tulong kahit kanino. Basta makalaya ka lang dito. Gumagawa na rin ang paraan ng pamilya ko para makalaya ako. Magpahinga ka na lang. Baka mapano pa kayo ng baby natin. Ayoko mapahama kayo ng dahil sa akin. Brad. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Pangako, paglabas ko dito, babawi ako sa inyo na magiging anak natin. Ingatan mo ang sarili mo at ang baby natin. Mahal na mahal ko kayo. Kahit nagbilin pa si Brad na wag na akong makialam sa kaso, hindi ko pa rin mapigilan na mag-isip ng paraan. Dahil desperada ng matulungan ng asawa ko, hindi ko na naisip ang kalagayan ko. Pinuntahan ko si Javier sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos ng mga tulong na ginawa sa inyo ng asawa ko, ito pa ang igaganti niyo sa kanya. Tanggapin mo na lang ang kapalaran ng asawa mo. Habang buhay na siyang makukulong. Hindi ko tatanggapin dahil alam kong wala siyang kasalanan. Hindi siya ang pumatay sa amo mo. Bukod pangin siya lang may motibo na gawin yun. At alam yun ng lahat. Inosente yung asawa ko. Nilangaw hindi niya magawang patayin. Tao pa kaya? Ibang nagagawa ng tao kapag galit at lango sa alak. Araw-araw lasing si Brad ng dahil sa'yo. Kahit na! Malakas ang kutob ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ng amo mo. Ikaw ang pumatay sa kanya! Huwag mo akong pagbibintangan ha. Baka gusto mo magsama kayo ni Brad sa kulungan. Hindi ako natatakot sa'yo. Lalabas din ang katotohanan. Tandaan mo, mas matinding karma ang naghihintay sa mga tulad mo. Umalis ka na. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Bitiwan mo ako! Hindi mo kailangang ipagtulakan ako! Aray! Anong problema? Bakit sa pumungtyan mo? Ang sakit! Ang baby ko! May umaagos ang dugo sa'yo. Hindi! Ang baby ko! Tulong! Hindi pwedeng mawala ang baby namin ni Brad! Ang kapitbahay ni na Javier na nakarinig ng sigaw ko ang nagdala sa akin sa ospital. Para kasing itinulos na sa kinatatayuan nito ang lalaki. Nang araw na yun nawala sa akin ang ipinagbubuntis ko. Kung anong pagdadalamhati ko, ganun din ang nararamdaman ni Brad sa kulungan nang makarating sa kanya ang balita. Lola! Wala na po ang anak namin ni Brad!
Alam kong masakit pero wala na tayong magagawa pa kundi tanggapin ang pangyayari. Marahil hanggang doon lang talaga siya. Ang tagal naming pinangarap ni Brad na magkaanak. Tapos ganito lang ang mangyayari. Sana hindi ko nalang pinuntahan ng lalaking yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Kahit sinong asawa ang nasa katayuan mo, hindi rin mapapakali at gagawa ng paraan. Dahil sa katigasan ng ulo ko, nawala ang baby namin. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Brad. Ano na po ang mangyayari sa amin? Kung hindi mabibigyan ng hustisya si Brad, ako mismo ang gagawa ng paraan para lumabas ang katotohanan. Ano po ang gagawin niyo, Lola? Ay, ito na siguro ang tamang panahon para malaman mo ang pinakatatago kong sikreto. Kahit ang mga magulang mo ay hindi ito alam, Lenny. Isa akong mambabarang. Ano po? Isa po kayong mambabarang? Oo, matagal na panahon na rin mula nang ginamit ko ang kaalaman na ito. Sino ang mag-aakala na muli ko itong bubuhayin? Alang-alang sa iyo, Apo, at kay Brad ay gagawin ko ito. Lola, ayoko pong gumawa kayo ng masama. Kaya lang, wala na akong naiisip na paraan. Maaaring masama ang paraan ko, pero sa kabutihan ko naman ito gagamitin. Minsan, kailangan nating gumawa ng masama para lang makuha ang hustisya. Huwag ka nang umiyak pa. Matatapos din ang pagsubok na ito sa inyong mag-asawa. Nang gabing yun, saksi ako sa ginagawa ni Lola Agnes. Kung paano niya kausapin ng mga insekto. Para silang may sariling pag-iisip na sumusunod. Meron ding inuusal ng mga Latin na salita ang Lola. Habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang mga binibigkas niyang salita. Walang kamalay-malay ang magkapatid sa sasapitin nila. May sakit ka raw, sabi ng asawa mo. Kamusta ng pakiramdam mo? Pakiramdam ko hindi pangkaraniwan ang sakit ko. Nagpadala na ako sa ospital pero pinauwi rin ako ng doktor. Sabi, wala naman daw akong sakit pero pakiramdam ko, mamamatay na ako sa sakit ko na nararamdaman ko sa katawan ko. Ano bang nararamdaman mo? Nag-umpisa lang sa pananakit ng tiyan tapos wala na akong tigil sa pagsusuka. Pakiwari ko, hindi nakikita ng mga doktor ang sakit ko. Baka naman may nakain ka lang na nakasama sa tiyan mo. Tatanggalin ko ang kumot ko at tignan mo ang mga tumubo sa buo kong katawan. Ano yan? Bakit ang dami mong pigsa? Hindi lang sila ordinaryong pigsa. Tignan mo maigi. Ano yung mga gumagalaw na sa mismong mata ng pigsa? Mga uod ang mga yan. Hindi ko alam kung paano sila napunta dyan. Kung alam mo lang ang tinitiis kong kirot. Ano bang klaseng sakit ang dumapo sa'yo? Dadaling ka namin sa ospital. Hindi na kailangan. Hindi rin naman ako mapapagaling ng mga doktor. Alaga naman na dito ka lang sa bahay. Paano kung mahawaan mo ang mga anak mo? Hindi yan mangyayari dahil hindi naman nakakahawa ang sakit ko. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Dadalhin ka na namin sa ospital. Ganito rin ang mangyayari sa'yo o mas malala pa. Anong ibig mong sabihin? Javier, wala ka pa rin bang ideya sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin? May bumabarang sa akin. Wala itong lunas. Sino may kagagawa nito? Dapat alam mo na kung sino. Malaki ang nagawa natin sa kanilang kasalanan. Kaya matindi rin ang balik sa atin. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. Gagaling ka, ate. Naghahanap na ang asawa ko. Pero palagay ko, hindi na tayo makakaligtas pa. Maliban na lang kung hihingi tayo ng kapatawaran sa nagawa natin. Wala tayong kasalanan. Nangako ka na ililihim lang natin ang lahat. Hanggang kailan? Hirap na ako. Aminin mo nang ikaw ang nakapatay sa amo mo dahil nahuli ka niya nagnanakaw. Hindi akong pumatay sa kanya kundi si Brad. Kaya nga siya nakakulong eh. Hanggang kailan mo papaniwalain ang sarili mo sa kasinungalingang yan? Hindi ako aamin. Ayoko makulong, ate.
Ayoko! Hindi lang maamin ni Javier sa kapatid na meron na siyang nararamdaman sa loob ng katawan niya. Ilang oras pagkatapos nila mag-usap, iginupo na rin ang karamdaman ng lalaki. Gaya sa kapatid, maraming pigsari ng tumubo sa katawan niya. At may mga sapot ng gagamba sa bibig niya. Ate, kahit hindi ko nakikita ang loob ng katawan ko, alam ko na punong-puno na ito ng mga gagamba sa loob. Mas matindi pa sa karma ang dinadanas natin ngayon. Ayoko pa mamatay kaya gagawin ko na ang tama. Anong gagawin mo, ate? Pupuntahan ko si Lenny. Baka siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Aaminin ko sa kanya ang lahat. Baka sakaling mabuhay pa tayo. Kapag umamin ka, makukulong tayo. Kahit paano, may pag-asa pang makita at makasama kong mga anak ko. Hindi mo ba mahal ang pamilya mo? Mahal, pero iniwan na nila ako kung kailan kailangan ko sila. Ayaw nila akong alagaan. Babalik din sila. Kung hindi man, nandito pa ako para sa'yo. Ako mag-aalaga sa'yo. Hindi na kita pipigilan sa plano mo. Maghihintay na lang ako rito. Nagulat pa ako na mapagbuksan ko ng pinto si Ate Lorna, kasama ang asawa niya. Hindi rin ako makapaniwala sa itsura niya. Bigla na lang din siyang lumuhod sa harapan ko. Patawarin mo ko, Lenny. Kasalanan namin lahat ng kapatid ko kung bakit nakulong si Brad at nawala ang magiging anak ninyo. Kung hindi pa kayo nagkasakit ng malubha, wala pa kayong balak na magsisi sa mga ginawa nyo. Handa na namin harapin ang lahat. Susuko na kami ni Javier basta pagalingin mo lang kami. Bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Dapat siyang nandito. Gustuhin man niya. Hindi na kaya ng katawan niya. Kung bukal sa kalooban niyo ang pagsisisi, maaari kayong pagalingin ni Lola Agnes. Pero kung hindi, lalong lalala ang karamdaman niyo hanggang mamatay kayo. Ang lola mo pala ang bumabarang sa amin. Hindi namin alam na may mambabarang pala sa lugar na ito. Oras na ipagkalat mo ang nalalaman mo. Pati buhay ng pamilya mo ay ilalagay mo sa kapahamakan. Hindi ko ipagkakalat ang nalaman ko. Pangako yan. Hindi ko ipapahamak ang pamilya ko. Umuwi ka na sa inyo. Hintayin mo na lang ang paggaling mo. Paano si Javier? Gagaling na rin ba ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Gagaling siya kung pagsisisihan niya ang ginawa niya. Oo, pupunta na agad ako sa pulis at aaminin ang nalalaman ko. Dala ang pag-asa na gagaling silang magkapatid, pumunta sa pulisya si Ate Lorna at umamin sa mga nagawang kasalanan. Pag-uwi niya, naabutan niyang wala ng buhay ang kapatid niya at kinakain ng mga insekto ang buong katawan nito. Kapatid ko! Bakit? Hindi kayo tumupad sa usapan natin. Ang sabi niyo gagaling si Javier. Patawarin mo ako. Nabigo akong tulungan ka. Nang mga sandaling yun, muling ibinao ni Lola Agnes ang mga garapon, sinulid at mga kandila sa hukay. Nangako siya na yun na ang huling mambabarang siya. Sa wakas, nabigyan na rin ng hustisya ang nangyari sa magiging anak ninyo at sa nangyari kay Brad. Salamat po, Lola, sa tulong niyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Basta't para sa'yo, Apo, wala akong hindi gagawin. Ayoko na po na gumawa pa ulit kayo ng masama. Kaya pangako, ito na ang huling beses na hihingi ako sa inyo ng tulong. Huwag ka mag-alala. Wala nang manggugulo sa inyo. Magiging masaya na ulit ang pagsasama ninyo ni Brad. Hihintayin ko na lang po ang paglaya niya. Sana din, mahanap na rin ni Ate Lorna ang katahimikan. Huwag na sana niyang uulitin ang ginawa niya para hindi na maulit ang trahedya sa buhay niya. Malaking leksyon na yon sa kanya. Hindi niya na yon uulitin pa.
Gagayak lang po ako. Dadalawin ko pa kasi si Brad. Sige lang, Iha. Mag-iingat ka. 1 linggo pa bago nakalaya si Brad. Magkaganon man walang pagsidla ng kaligayahan naming dalawa. Sa wakas tapos na ang malaking pagsubok sa amin. Makakausad na kami sa bagong buhay na aming tatahakin. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa Carillo family, Emberondo family at kay Ian J. At sa lahat ng guard sa LTI from Timbao, Laguna. Hi kay Ann from Singapore. Hello kay Regine Laban Galang from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa Deloro family and Gonzaga family. Shoutout sa Ramirez Rabara family from Pangasinan. Hi kay Rodora Samson from Marikina City. Shoutout sa Perez family from San Rafael, Bulacan. Shoutout sa Morales family. Hello kay Almali Kuwaton. Hi kay Ernesto Mangoba from San Carlos City, Pangasinan. Hi kay Janice from Barangay Sawang, Romblon. Hello sa Tumaliwan family from Tuguegarao. Salamat sa inyo. Hi kay Inang Ausa from San Narciso, Quezon. Ang ating avid listener, maraming salamat po. Hi kay na Elizabeth Dungka, Patrick, Patricia at kay Mark Den from Pampanga. Shoutout sa Valdez family and Platero family from Tanawan, Batangas. Hi kay Dayan Bautista from Australia. Hello kay Mary Joy Sabaresa from Bato, Camarines Sur. Hi kay Jessica Sobremonte. Shoutout sa tahian ng HB Apparel at kay Reyna Cel Ulang. Hello kay Yasi Panghilinan from UAE. Hi kay Julie Fen na avid listener natin. Hello kay Evelyn Abong Carbakil from Negros Occidental. Hi kay Julie Kit from Doha, Qatar. Hello kay Joy Chan at sa anak niyang si Shanky Rain. Hi kay Jenjen Amor Espe from Isabela. Hello kay na Lois Sadyang Abay and Angela Millena from Parañaque. Happy birthday sa alaga ni Michelle Cubeco na si Mustafa na nasa Iraq ngayon. Ingat ka dyan. Hi kay Sammy Vlogs from Pasay. Hi kay Edeline Mina at sa kuya mong si Arnel Mina. Happy birthday sa iyo, Arnel. Hi kay Nene Teravillas from Masbate. Shoutout sa Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas at sa mga magbe-birthday ngayong July na sina Jercel Caldea at Sandro Bansagales. Happy birthday sa inyo. At sa line leader nila Girly sa tour na si Madam Ami Bagonok de Ocampo, hello po sa inyo. Hi kay Richard Celestino. Hello kay I Love Traveled. Hello kay Virginia Del Rosario and family. Hi kay Ana Rose Meñano from Osmeña, Marabot, Samar. At hello kay Lucia Villaguera. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Tulala ka na naman dyan. Ikaw pala, te.